Mahigit 30 OFW ang ngayon nasa death row. Isa na rito si Cecilia Alcaraz, na hinatulan para sa pagpatay di umano sa isang Taiwanese na broker. Tubong Liliw, Laguna, ang single mother na si Cecilia, at nagmula sa pamilya ng mga sapatero. Ayon sa kanyang pamilya, na-frame up lamang siya sa krimeng ibinibintang sa kanya. At that time, siguro 1998, 1999, ang alam ko noon na siya'y mangibang bansa. Ang alam ko sa Hong Kong noon, tapos lumipas ang kanyang kontrata, nag-ano siya sa Taiwan, kasi naging school teacher siya doon, English tutor siya. Yun hanggang sa nakausap namin siya, August 26, I think yun, kasi pipiesta. Yun ang kahuli-hulihan na namin nakausap, August 26, 2007. Hanggang sa nabalitaan na lang namin na nahatulan na siya ng firing squad noong September 30. Kasi noon ay nag-hearing na siya noon doon, pero hindi kami nakarating. Nag-hearing doon nang walang nakakaalam sa amin, walang kasi wala man lang binibigay sa amin ang mga DFA, wala kahit OWA, wala kahit anong papel na kami pinangahawakan kung ano na nangyari kay Cecilia. Kasi doon daw po sa nangyari po na meron daw po talagang 2 tao na umakit daw po kung sa pinangyarihan po ng krimen. Ayun, napag-anong po siya lang daw po nakita sa camera na pinatapon po yung bangkay yung ginagawa po dun sa kaya yun, siya po nakita po sa camera. Di wala na po ibang mapag-anala kundi sila po nasa camera nakita. Bago po namin malaman, taon na. Tapos sabi pa po nun nabigyan daw ng abogado. Palay, lang po, translator. At that time, bago ako makipag-ugnayan sa migrante, halos ako kung saan-saan ako nagpunta. Punta ako sa Malacanang, punta ako kay Noli de Castro, sa ating Vice President. Pasok ako doon, pero wala akong naging kasagutan kung hindi sumulat ka doon sa ganon. Isulat mo yung mga bagay-bagay na ganon. Puro sulat na lang ginawa ko. Pero siyempre, sa kagaya namin na ipapiring squad nga, siyempre kami, kung saan-saan kami siyempre hahanap. Namidya na nga ako, dyaryo, radyo, TV, naging laman na ako ng para lang pagkaroon ng pansin siya na wag matulad ng kay Biduyan baga na napugutan ng ulo. Huwag daw namin pinanggan yung pangungutyan, ibang tao. Nasusulat mo. Yun yung mga sinabi niya. Ako daw, pababayaan yung mga bunso ng kapatid. So, sinusunod ko naman yung payo niya. Huwag daw po namin siya ikahiyak bilang isang magulang. Bilang isang ina kasi hindi naman daw po niya ginawa ang krimen niya. Naniniwala po ako yung siyempre magulang po namin. Kilala po namin yung magulang namin. Saka alam din po namin, hindi niya kayang gawin niya. Simula nang makulong si Cecilia, natigil na sa pag-aaral sina Shalom at AA. Napilitan silang maghanap buhay para may pantustos sa pang-araw-araw. Ay, siyempre sa kagaya nila, wala naman silang mataas na pinag-aralan. Halos hindi nga nakatapos sila ng high school. So, ang na lang, magbukid, magpaupa. Yun, papaupa silang maghakot ng niyog, papaupa silang magtabas ng mga pindamo. Yun lang kanilang mag-uling. Nag-uuling sila para lang makasalba sa kanilang pangangailangan. Ako siyempre, nahanap po namin yung pag-aaruga ng isang ina. Namimiss na rin po namin siya. Gusto mga po namin makasama. Magulang nga wala kami kaharap sa pagkainan na nanay. Wala na nga yung tatay namin, tapos wala pa yung nanay namin. So, mahirap. Hindi ka gaya nung gigising ka, may
Nakahinaag mo sa amin. Okay na yung uniform mo, basta papasok ka na lang. Eh ngayon, halos walang sumusuporta sa amin.